Kasunod ng naganap na lindol sa Central Visayas, tiniyak ngayon ng Department of Education na patuloy ang kanilang mga hakbang upang matiyak na matibay at ligtas ang mga bagong silid-aralan na kanilang ipinatatayo. Ito'y sabisa na rin ng memorandum na inilabas ng DepEd kung saan katuwang siya ang pribadong sektor sa pagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Si Dina Pagibitan sa detalye. Wala ngang pinipiling oras o lugar ang kalamidad gaya ng bagyo at lindol na kamakailan lamang ay humagupit at yumanig sa iba't ibang parte ng bansa. Sa lakas ng kalamidad, hindi rin biro ang pinsalang dulot nito sa kabuhayan gayon din sa ating mga infrastruktura. Laging ang paalala ng mga eksperto, suriing mabuti ang pagtatayuan ng bahay, negosyo o mga establishmento, gayon din ang paggamit ng tamang materyales sa paggawa ng mga ito. Iyan naman ang tiniyak ng Department of Education sa patuloy na pagtatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. Sa ikalawang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DepEd sa pagitan ng Megawide at iba pang pribadong sektor mula sa mahigit 9,000 classroom sa unang public-private partnership. Nilalayon naman ngayon ang makapagtayo ng mahigit 10,000 classrooms na climate change resilient. Yung mga bagong building natin, up to the standard na ng DPWH. At itinaas na kasi ng DPWH yung kanilang standard para sa bagyo at para sa earthquake, no? So they are really climate change resilient. Sa pagsisimula ng Administrasyong Aquino, patuloy na ang pagtugon ng kagawaran ng edukasyon sa 66,800 classroom shortage sa bansa. At bago matapos ang taong 2013, bagamat kailangan daw na magtayo ng mga panibagong classrooms dahil sa dagdag na mga estudyante, tiniyak ng DepEd na matutugunan ang nasabing bilang. Taon-taon, kailangan tayong magtayo ng bago dahil merong mga bagong estudyante. Pangalawa, meron tayong mga dapat palitan. So mga ibang klase yan. At pangatlo, sa 2014, kailangan meron tayong itayong mga bago para sa senior high school para sa 2015. No? Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.